Sa Talakayang Makabata, 33rd National Children's Month Press Conference, patuloy ang pagsisikap ng Department of Social Welfare and Development kasama ang iba't iba pang mga ahensya upang tuldukan ang banta ng sexual abuse at exploitation sa mga bata sa physical at digital world. Si Faith Santiago sa detalye. Sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development, Council for the Welfare of Children, National Youth Council at mga kabataang Pilipino na itatag ang tema ng 2025 National Children's Month ngayong Nobyembre na O sa X, Si sa M Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban, kung saan binigyang diin ang proteksyon sa mga bata mula sa online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC at child sexual abuse or exploitation material o CSAM. Tinalakay ni Assistant Secretary Michelle May Gonzalez ng The National Youth Council ang 3 key areas sa pagtugon ng iba't ibang ahensya. Una dito ang pagbibigay prioridad sa konkretong polisiya at pagkakaroon ng interagency cooperation sa pamamagitan ng Philippine Youth Development Plan o PYDP sa taong 2023 to 2028 para maipagsama-sama ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DICT, CICC, CWC at iba pa. Sunod dito ang pagpapalakas sa youth leaders tulad ng sangguniang kabataan bilang mga frontline protectors ng mga kabataan sa lokal na level. Panghuli ay ang pagtiyak sa holistic well-being ng mga bata at pagbibigay ng comprehensive child and youth protection tulad ng pagtatalakay sa deep-seated vulnerabilities tungo sa empowered at resilient na nation building. Tinalakay naman ni Undersecretary Angelo M. Tapales ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagbaba ng kaso ng violence against children. Mula kasi sa higit 23,000 kaso noong pre-pandemic, 18,089 na lamang ang naitala noong 2024. Halos 300,000 kaso ng child labor cases naman ang ibinaba mula 2022 hanggang 2024. Nabawasan naman din ang kaso ng online sexual abuse mula 2.7 million noong 2023, bumaba ito ng 1.7 million noong 2024. Ayon sa ibinigay na dato sa Department of Justice ng National Center for Missing and Exploited Children ng Estados Unidos. Refleksyon nito aniya ng pagsisikap ng gobyerno at lipunan upang tuldukan ang banta sa kaligtasan at seguridad ng mga batang Pilipino. Patuloy naman ang diskusyon hinggil sa karapatan ng mga kabataan, kabilang na ang pag-invest sa awareness campaigns at pagpapalakas sa programa ng mga ahensya tungkol dito. Sa ilalim ng Executive Order 79, tinatag ang Makabata Program, isang one-stop national system para sa Children in Need of Special Protection o CNSPs. Gayon din ang Makabata Helpline 1383 na maaaring kontakin upang mag-report ng abuse, exploitation, neglect at iba pa. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.